Welcome to Donmar TV News Channel. Sir Bongbong Marcos, if ever you win as Philippine President sa 2022, what are your plans sa aming mga OFWs? Yun ho yung isa. At ang pangalawa, Sir Bongbong Marcos, kapag po kayo ang naging Pangulo, papayag po ba kayo na mapalitan ang konstitusyon natin at ibalik ang 1973? Sa Constitution, Go ahead, sir. ang tanong kung papalitan at ibabalik sa 73. Hindi naman siguro kailangan ibalik ba, pero kailangan marami tayong kailangan balikan sa saligang batas at tignan natin ang mga pagbabago. Marami yung naranasan ngayon. May experience na tayo dito sa konstitusyon na ito at marami tayong nakikita na dapat palitan dahil nagbabago na Nagbago na ang sitwasyon. Yung mga population nagbago na. Yung mga distrito nagbago na. Yung mga boundary nagbago. At iba na rin ang patakbo ng ating ekonomiya dahil nung sinulat yan ay hindi pa masyadong malawak yung internet, hindi pa masyadong malawak, hindi pa tayo napasok sa pandemya. Lahat ng mga bagay-bagay na yan, bago ay kailangan natin balikan at tignan. Ang kinakatakutan lang ng tao ay baka gamitin ng politiko para mag-postpone ng eleksyon, para ma-extend sila. Kaya may paraan naman na para hindi mag-alala ang tao na yun lang ang gagawin. At talagang tutugunan yung mga nakikita natin na naging problema sa nakaraang 35 years, whatever it is, na ito yung saligang batas natin. Kahit yung mga sumulat, remember si Father Bernas was one of the leading lights in the writing of the Constitution. Sabi niya, work in progress talaga yan. Kailangan talaga natin. So, ibig sabihin, sir, pumapabor kayo. At sa aking palagay, meron na tayong sapat na experience para baguhin, para balikan at ayusin kung ano yung nakikita natin na hindi sabihin, sir, hindi na relevant dito sa panahong ito. Sa constitutional reform, pumapabor kayo, sir. Ibig sabihin, pumapabor kayo sa constitutional reform. Now, pangalawang tanong, sir, ito siguro last. Ano daw ang, if you ever win as Philippine President sa 2022, what are your plans sa aming mga OFWs? Tanong po yan ng isang OFWs. Malaking problema ang sa OFW dahil nga ang nangyari sa OFW, marami sa kanila, inuwi natin magsi 600,000, 700,000 OFW. Siyempre, pagbalik nan, walang trabaho yan. Kaya kailangan natin yung ginagawa noon, nung una tayo nagpapadala ng OFW, pag bumalik sila, may retraining program. May retraining program sila para kung ano yung market, halimbawa, ano yung labor market, anong hinahanap nila, anong klaseng skills, yung mga skilled labor, yung mga ano yung dapat nilang matutunan para may skill set sila para makapasok sila ulit sa labor market. Yun ang sa aking palagay ang pinakamaganda. Tulungan natin sila sa pagbalik nila, may retraining program at may livelihood na pupuntahan. Pagka nag-retrain, merong pupuntahan na livelihood. Kaya importante yung usapin tungkol sa ekonomiya, dapat may trabahong nag-aantay sa kanila. Umuwi, pagkatapos nila mag-retrain, may trabahong nag-aantay sa kanila. Yun ang dapat na tugunan ng gobyerno na susunod. Sir, from Rafael Cirillo, pabor ba kayo sa federalismo? From Rafael Cirillo. Ang federalismo pwede, pero in concept, ang konsepto ng federalismo, actually sinubukan na natin yan noon kahit yung interim batasang pambansa, nung 70s, meron na tayo, papunta na tayo doon. Ngunit sa ngayon, kailangan malaki, ang daming papalitan. Dahil depende kung anong sistema ang ilalagay. Kung maglalagay lang ng one more layer ng gobyerno, palagay ko hindi magiging successful dahil dadami lang ang bureaucracy, dadami lang ang empleyado ng gobyerno, mas magiging mahirap ang palakad, habang dinadagdagan mo ng layer yan, mas mabagal ang takbo
ng pagdating ng serbisyo. Kaya imbis na lagyan natin ng isa pang layer, dapat isipin natin paano natin, anong gagawin natin sa mga region, anong gagawin natin sa mga probinsya, anong gagawin natin sa mga nandiyan ng mga governor. Yan ang malaki. Yung para sa akin, the concept is okay, pero yung practical kung paano natin gagawin, medyo mahirap, medyo komplikado pa. Okay, sir. May nag-text, nag-chat ulit from Adorno Escoles, Solid BBM, Pangasinan. Sige na. Sir, hindi namin mabasa, kaya ipapadala lang namin yung mga Please, para masagot naman namin. Oo, tama. Please. Juan. Okay, Sir, sir. kamusta naman po ang Ilocos Sur? Ayon kay Governor Matthew Manotoc, he plays. Medyo tinamaan kami ng gusto nitong Delta dahil maraming pumapasok. Alam nyo naman sa mga Ilocano, maraming OFW. So maraming pumasok. Tapos may dala itong Delta variant. May na-detect na yata ang Delta variant dun sa amin. Kaya't binibilisan namin na makakuha ng vaccine. Binibilisan namin. Kompleto naman ang aming quarantine sites. At sa ngayon, kaya pa rin ng mga ospital. Pero talagang dumadami. I think in the last 2 days, medyo bumaba ng kaunti ang infection rate. Dahil naging matigasig ang local government sa pag-isolate, pag-trace, pag-test, pag-contact trace. Lahat ay binalikan. Kagaya ng sabi ko, binalikan yung mga dating protocol. Kaya dahan-dahan nakokontrol. Pero talagang naiba itong Delta variant dun sa dati. Kailangan talaga natin pag-ingatan ito. Mas malakas daw, sir, ano? Sir, wala na lang kami overtime na tayo, sir. 10:05 na. Okay. Siguro, sir, sa mga susunod na pagkakataon, magbabalik ka dito sa Patrolya Probinsya at muli ka naming iimbitahan. Pero sa pagkakataon ito, sir, kung meron kaming hindi pa naitanong at yung ating mga ibang kababayan na hindi nabanggit yung mga katanungan nila, baka may gusto kang ipaabot sa kanila. Nasa iyo, sir, ngayon ang mga mensahe at message mo sa kanila. Maraming salamat, lalo na yung mga nagpadala ng kanilang suporta at yung ating mga kaibigan at ating mga supporter. Maraming salamat at hindi nyo kami iniiwanan at sana hindi kayo magsawa sa tuluyang ninyong pag-iisip at pagsusuporta. Sa mga ating kababayan ay ang talagang inaalala natin ay dapat sundan lang po natin. Konting tiyaga lang, konting pasensya lang. Alam natin mahirap ito, matagal na ito, nakakapagod talaga itong mga lockdown. Ngunit kailangan talaga nating gawin at mag-ingat lang po kayo at balikan po natin ang mga protocol, paghugas ng kamay, pagsuot ng mask at yung pag-iwas na nagdidikit-dikit. At kung may pagkakataon magpabakuna po kayo at wag na pa kayong mamili at stay safe po at let's always magtulungan natin ang isa't isa, magbayanihan tayo bilang Pilipino at sa ganung paraan ay tayo makakaraos din dito sa problemang hinaharap natin ngayon.